Good morning sa lahat. So, welcome back sa ating channel. Pasensya na sa mahabang time na hindi ako nakapag-video. Kasi busy lang sa trabaho. Excuse me. So, babalikan natin ang aking mga video na sabi ko ang mga lindol ay gumagapang sa buong bansang Pilipinas. So, ganoon din dito sa New Zealand ay gumagapang din ang lindol. Mostly na nangyayaring lindol ay sa North Island. So, lalong tumitindi ang mga nangyayari sa buong mundo. So, napapansin ko lang yung bagyo na nangyayari sa Pilipinas ay may iba na ang direksyon papunta ng China, lagi sa China. So, maratinding baha ang mga nangyayari. Ganon din sa Pilipinas. Sabi ko sa inyo na gagapang ang mga lindol, bagyo, baha, sunog. At saka maraming mga nangyayari sa mga iba't ibang lugar na binabaha, lalo na sa Davao. At sa Luzon din, mayroon din mga area na binabaha. So, ang mga sinasabi ko noon pa ay patuloy na nangyayari pa rin. Ganon din dito sa New Zealand, ang mga lindol ay North Island talaga ang mostly na niyayanig ng lindol. Pero ganon pa man ay karugtong pa rin ng North Island ang South Island. So maraming nangyayaring mga lindol na hindi naman gaano kalakas pero malakas na rin to. So North Island, ang Kermadec Island, ayun, delikado yun dahil vulkan yan. Itong Mount Ropio ay baka mauna ito sa sabog. Ang Mount Taranaki ay medyo malamig pa. So ang North Island talaga ang kawawa nito. Sunod-sunod yung mga lindol na mga pagyanig sa North Island, New Zealand. So alam naman natin yung North Island, New Zealand ay likha ng mga bulkan ng mga island. So Rotorua, active volcano yan ang Rotorua. Kaya mga lugar nila na ang kanilang mga bahay ay nasa paligid ng bulkan. So ganon din ang Taupo. So ito ay delikado ang tinatawag na Mount Ropio, kasi yung Mount Ropio pag once na, lalo na ngayon, ay maraming namamasyal dahil sa snow. So mag-ingat lang talaga. Baka ito ay biglaan na sumabog o sasabog. Alam naman natin kung nasa lugar ka ng maraming mga snow ay madulas, hindi ka rin makatakbo agad-agad. So North Island ang delikado. Mga aking nakikitang mga prediction ko noong 2025 pa. North Island, New Zealand ang delikado sa mga sakuna, lindol. From start sa Wellington, dito sa Nelson, Wellington, diyan sa Liben, karugtong yan sa mga maraming mga lugar dyan sa Rotorua, Taupo, Napier, yan ang mga malambot na mga lugar. Auckland. So
Hawke's Bay, Bay of Plenty, yan ang mga mostly niyayanig ng mga lindol. At dito sa mga island, Kermadec Island, at saka Banato ba ito? Saka maraming mga bulkan kasi nakailira dyan. So, lalo na malapit na yung tinatawag na solar eclipse. Ito ay magtatagal ng 6 minutes. Ito ay masisilayan sa Iceland, Canada, Portugal, Spain, North America, at saka hindi ko kabisado mga ibang lugar pa. Greenland, kasama yan. So dito rin sa baka makikita rito sa Antarctic. Pero dito sa New Zealand, di ko lang alam kung tingnan natin sa August 12 kung masisilayan natin dito yung solar eclipse. So ang karamihan tao ay natutuwa manonood ng mga solar eclipse, pero hindi nila alam kung anong ibig sabihin at kung anong may dudulot na panganib. Alam naman natin kapag ang araw nilamon ng dilim ay lindol yan, lindol. Tatandaan po natin, lindol, tsunami. At di ko sure kung kailan mangyari ang pagdilim ng 3 araw. So may nag-post din, sabi niya manalangin daw ang buong mundo, 195 country. Dahil sa sisirain daw ng Panginoon ang mga lugar na tatamaan ng mga kalamidad. Pero at saka sabi niya magdasal daw from beginning September 1, 2026 until bibigyan daw tayo ng Panginoon ng 4 years. Yun ang sabi ng nag-post. Pero hindi ko lang kinontra kasi sa kanya yan ang kanyang mga nababasa sa Biblia. Kung ano man kanyang prediction. Pero iba sa akin. Hanggat na walang dumadaan sa akin na mga kung ano-ano ay hindi yan totoo. So magsuri ng maraming suri, magtuklas ng maraming tuklas. So mag-ingat tayo sa mga nagpo-post ng mga ganito ganyan, naglalabasan ng mga ganito mga prediction. Pero sa akin prediction ay nakikita ko ito sa aking panaginip at saka nararamdaman ko sa aking katawan. Yun ang talagang mangyari. Yung mga warning ko, sabi ko mag-ingat ang buong mundo dahil gagapang ang mga lindol kahit saan mang sulok ng buong mundo. Hindi lamang lindol, kasama ang bagyo, baha, sunog. Hanggang ngayon sa ibang lugar ay matindi ang mga tinatawag na mga wildfire o sunog. So yan ang simbolo ng blood moon. September 8, 2025 karoon ng blood moon. Yan ang malawakang sunog at saka yan ang tinatawag na matinding hinit o heat wave. So ito naman ang dilim, warning na itong pagdilim ng araw. Ito ay lalamunin ang mga iba't ibang lugar ng mga tubig, baha, tsaka mga lindol na malalakas. So mag-ingat tayo dahil ngayong panahon ay napakadelikado na talaga. Hindi na pwede na magpa-relax lang, dapat todo dasal tayo. Manumbalik na tayo sa ating mahal na Panginoon. Higpitan natin ang ating pananampalataya, ang ating panalangin. Dahil hindi naman ito na para lang sa akin, para ito sa lahat. At gumawa ng mabuti at gumawa ng tama at magbagong buhay. Para hindi tayo mabilong sa paglinis ng kalikasan. Ang mga tao ngayon ay niyayanig ng mga lindol. Mostly dyan, kahit saan, mayayanigin talaga.
So sabi ko sa inyo, magkaroon ng lindol sa Middle East. So nagkaroon ng lindol sa Middle East, pero hindi ko alam kung anong country to. At saka itong mga gira nangyayari, sabi ko sa inyo, magkakalapot-lapot ang away yan. Islam sa Islam maglalaban-laban. Bansa sa bansa maglalaban-laban. Kaharian sa kaharian maglalaban, magpapatayan. Race by race ay magpapatayan. Tingnan mo ang nangyari ngayon sa Russia at saka Ukraine. Parehas lang yan sila, mga Ruso. Although halo-halo ang Ukraine, pero still si Putin talaga ay talo sa digmaan. Nagsimula ang gira noong June 24, 2022. Nagsimula ang digmaan sa Russia. Sabi ng Russia ay kukunin niya na 3 buwan ang Ukraine. Pero siya ay nagkamali. At hindi nangyari ang kanyang mga hadikain, ang kanyang nais na makuha ang Ukraine sa by hook and by crook. So ang Ukraine ngayon ay gumaganti sa capital city ng Moscow ng Russia. Yan ay pinapaulanan nila ng mga drone. Marami na mga nawawasak na mga oil refinery, mga oil mga stockpile na oil ng Russia inubos ng Ukraine na pinapasabog. So maliit lang Ukraine pero hindi umatras sa laban. Ito ay sa tulong ng mga Western. At saka magkalapot-lapot din ang away. Dahil mayroon na namang bansa na handang makipaglaban sa Russia. So kung tutulungan nila lahat yan, magsanipwersang NATO, talo si Putin Humingi na nga siya ng tulong sa China at saka North Korea. So lahat ng mga air defense ng mga mga China at saka Russia ay yung North Korea ay wala. Ubos naman pinasabog ng Ukraine sa pamagitan lamang ng drone. So remote control lang ang gumagalaw, walang tao. So maraming namamatay sa side ng Russia dahil sa mga drone. So dito din sa Asia Pacific, Indo-Pacific, ito ang Japan ay nagpapalakas ng kanilang mga military. Sila ay naghahanda ng, sabi ng Japan, marami silang kakalabanin. Ito ay China, Russia at saka North Korea. So maglapat-lapot yan. At ganoon din ang Pilipinas ay protektado ng Amerika. So marami nang pinadala ng mga armas sa Pilipinas na hindi lang binabalita, para sekreto lang. So matutuloy itong gira sa Indo-Pacific. Baka ito ay 2027 mag-umpisa na. So yan ang plano talaga ng China na lusubin na yung Taiwan. Kaya itong Amerika ay gusto niya ipatayo ang Pax Silica sa Pilipinas. Kung sakali man na mawasak ang Taiwan sa digmaan, mayroon silang pagkukunan ng mga semiconductor. Ito ay sa Pax Silica sa Pilipinas. So kung mawala ang Taiwan, mayroon ng pagkukunan ng mga panibagong semiconductor ang Amerika. Kaya bakit gusto ng Amerika na sa Pilipinas ito tayo? So alam naman natin ang Pax Silica ay, although marami siyang trabaho na maibibigay, at ito ay ang enerhiya ay siguro ay gagawin nila ay puro solar power. Hindi yan kukuha ng power sa mga national grid. At saka yung tubig, kaya ang pinili nila ay malapit sa sapa para ang tubig ay patuloy ng pag-supply.
So, alam naman natin kapag mga ganyan, maraming mga negative na tinatapon ng mga ibang tao. Titingnan muna natin. Huwag tayo maging negative kaagad kasi kung once na mag-click yan, maraming trabaho na malika sa Pilipinas. Mostly ang i-hire yan ng mga mga electronic. Kung mga computerized, electrician, mga computer engineering, mga electronic talaga. At saka yung mga scientists, na mag-graduate ng mga scientists. Although may mga, siyempre mauna muna dyan ang construction kasi magbe-build muna ng mga facilities. So maraming trabaho yan. So malaking tulong ito sa bansang Pilipinas dahil tayo na ang next Taiwan. Kung sakali na makuha ng Taiwan ang China, makuha ng China ang Taiwan. So mayroon tayong backup, mayroon ng backup ang Amerika. Kaya ito ay Pax Silica. So patuloy lang tayo sa ating buhay. Lagi magdasal, lagi manalangin tayo. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. So kung tatamaan tayo ng mga kalamidad, lindol, bagyo, baha, sunog, tsunami, ay babangon lang tayo. Wala tayong magawa kasi kalikasan yan. At saka nasa atin yan ang kaligtasan. Kung gaano ang ating kaigpit, kung gaano ang ating pagdarasal sa ating mahal na Panginoong Hesus, ay kahit ano pang mga kalamidad na pagsubok na dadaan sa Pilipinas ay kaya natin. So napakainit ng langis sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng karagatan. Kaya ito ang Pilipinas ay niyanig ng lindol. Patuloy ang lindol, walang tigil yan. Kasi ang lupa sa Pilipinas, itataas yan, iangat sa ilalim ng dagat. Magdudugtong ang mga kalupaan. So, walang exempted ito. Kahit sa lugar, madaanan ng mga lindol. Matagal ko na ito sinabi noong 2025 pa. Nagsimula ito September 21, 2025. Ang ating mahal na Panginoong Hesus ay bumaba sa lupa at siya ay bumaba sa bansang Pilipinas. Kaya nagkaroon ng restore ang buong bansang Pilipinas. Sunod-sunod na bagyo, sunod-sunod na baha, sunod-sunod na lindol, sunod-sunod na sunog. So ang lindol talaga ang malaking panganib. Tingnan nyo ang 2025, di ba? Halos lahat sunog. Luzon, Katmon, Malabon, Quezon City, DPWH, Davao, sa Piapi Boulevard, maraming bahay na sunog. Kahit saang lugar sa Pilipinas ay sunod-sunod ang mga sunog noon, 2025. So ngayon naman, sunod-sunod ang sunog, ang lindol. So by next year, hindi ako magkakamali, ay magkakaroon ng drought o kaya tagtuyot. Magmahal ang mga supply ng pagkain dahil ito ay mawawalan ng mga tubig supply. So init naman ang gaganti. So sa nangyayari na ngayon sa ibang bansa, lalo na sa mga bansang Europe, napakagrabe ang init. So sa South ba to o North Korea? So 15 na naman ang nanuan ng mga heat wave. So maraming nangyayari sa atin. So gaya ng sinabi ko sa inyo, ang ating mahal na Panginoong Hesus ay nagpakita sa akin April 14, 2024. First time ko nayakap ang ating mahal na Panginoong Hesus. Ito ay totoo. Pangalawa, bago magkagira ang Iran at saka Israel, panaginipan ko ito May or April. So ang warning ng ating mahal na Panginoong Hesus na pinakita sa akin, ang missiles na nagliparan sa langit, totoong nangyari. Sabi ko, mag-ingat ang buong Middle East.
mga OFW dahil si Siklab muli ang gira sa Middle East. At ngayon patuloy ang gira, lalong dumadami ang mga nakikitawsaw sa mga gira, mga gulo. So non-stop na ito, wala nang stop yan kasi ang mangyari dyan, patuloy ang gira hanggat na maubos ang langis sa bansang Middle East at ililipat at ilalabas at ilalantad sa bansang Pilipinas. Yan ang mangyayaring aking prediction. Ang langis sa Middle East, maubos lahat yan. Magbabalik sila sa zero. Kung ano nangyari noon ay mangyari ulit. Maghihirap ang tao. Mga bansa na sagana sa langis ay mawawala na yan. Sila naman ngayon ang babalik sa zero at ang Pilipinas ang magsalba sa buong mundo. So patuloy ang gira, patuloy ang mga lindol sa buong mundo. So maraming bansa ang babagsak ang economy dahil sa gira na mangyayari. So ang Pilipinas ngayon ay maraming langis na bubuksan, hydrogen ay nag-umpisa na ngayon ang construction. Dito sa Palawan is 1 Palawan at saka Camago 3. Hindi ko pa alam dito sa Ligwasan Mars kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nila nakukuha ang mga langis na krudo sa Ligwasan Mars. Dahil napakalalim pa ngayon. Kaya ito ngayon ang South Cotabato ay nililindol. Patuloy ang lindol, walang tigil, aftershock, tuloy-tuloy. Dahil ang mga crude oil ay bubuksan sa Ligwasan Mars, sa Mindanao, mga methane gas, natural gas, yan ang mangyayaring magaganap. Deuterium ay patuloy pa rin sinasaliksik, pero nauna itong hydrogen kasi ito ay mababa lang. Nasa 6 na barangay lang ang kanyang sakop ng hydrogen. So marami tayong makikita na magaganap sa bansang Pilipinas. Ito ay para sa kinabukasan ng buong sambayanang Pilipino. So although na maraming mga pagsubok dahil sa mga flood control scam o flood control corruption. So maraming kakasuhan. Si Loren Ligarda at saka si Libiste, ang anak niya, ay kakasuhan ng korupsyon dahil sa ito sa tinatawag na yung ano nito? Solar. Dahil sa solar. So tumakas o lumayas ba yung dalawa nito? Natakot, nakakasuhan. So marami tayong abangan. Si Ruben babalik sa kulungan. Si Sara, kung hindi ma-impeach, makulong pa rin. Dahil kung mangyari ang 16 votes ay hindi pa natin alam kung anong takbo ng impeachment sa Senado. Pero sa akin, prediction, ma-impeach si Sara. Matanggal sa kanyang pagka-VP President at hindi na makatakbo sa kahit anuman posisyon na makalingkod sa Pilipinas. Babalik siya sa normal na tao gaya ng kanyang tatay. So na maraming natutuwa na maabserto na daw si tinatawag na si Digong na pabalik sa Pilipinas. Pero malabo yan. Dahil hindi basta-basta mabubuwag ang ICC kung walang paintulot ng mga ibang bansa. So itong si Kibuloy ay dadalhin sa Amerika. So alam naman natin marami isang kaso sa Amerika. Doon na sa kaya maganda Tatay Digong sa dahig. Si Kibuloy sa Amerika, doon na sa mga magandang kulungan dadalhin.
So yan ang sinasabi ko sa inyo. Sa batas makakalusot kayo, pero sa batas ng Panginoon ay magbabayad ang lahat na may mga sala. Makukulong ang mga may mga ginawang kabalaskugan o kalukuhan. So, kung hindi dahil kay PBBM, hindi ito malantad ang mga nakawan sa korupsyon sa buong bansang Pilipinas. Kaya bumaliktad na naman ang mga ibang Marines na hindi daw totoo. Ay nako. Hindi naman talaga totoo yan. Kabaga gawa-gawa lang yan nila. Gawa-gawa yan ni Marcolita at saka ni itong si anong pangalan nito? At saka tingnan mo, tumahimik si Chabit ngayon. Hindi na kasi walang nangyari sa kanila eh. Yung mga binabayad nila na mga 18 Marines, just this lang. Hindi man nila napabagsak si PBM. Kasi wala silang ebidensya, kulang sa ebidensya. At saka marami silang mga kahit anong rally nila, mga DDS. Kaya gusto nila maupo si Sara kagad. Para kung si Sara na ang presidente, quits ang lahat ng mga korupsyon. Malaya na naman sila magnakaw sa kaban ng bayan. Yan ang totoo. So wait lang, titingnan ko muna labahan ko. I'll be back. Wala pa, mga 5 minutes pa. So marami tayong abang-abangan na mga mangyayari. So wala tayong magawa dahil ang mga kalikasan ngayon, gira. Ang gira ay lalawak yan. Buong Middle East yan, kahit sa ayaw at hindi nila gusto, maraming sasali yan. Damay-damay na yan. So, nagmamatigas pa rin ang Iran. Ang sabi ng Amerika, gagawin daw ng Amerika parang World War II ang Iran. So, alam naman natin ibig sabihin. World War II, kailan nangyari ang pagbagsak ng atomic bomb sa Nagasaki, Hiroshima? World War II yun. So, baka yun ang mangyari talaga kapag matigas ang Iran. So, kung gagawin ng Amerika yan, ma-wipe out ang Iran sa mapa. Delikado. Kawawa rin mga civilian. So, patuloy ang gira sa Middle East. Walang tigil. Nagbanta ang Saudi, Turkey at saka anong bansa ito. So pati Egypt, pati ang ang Iraq nadadamay na. Dahil yan sa mga proxy war ng Iran. So sabi naman ng China at saka North Korea ay magsusupply sila ng mga missiles sa Iran. So, walang mangyayari sa kanila kasi alam mo, todo bantay ang Amerika. Alert ang buong tropa ng Amerika. Middle East, Europe, Asia. So, sa Asia naman ay tinatambakan ni Trump ng mga armas. So, pumalag na naman ito, pumalag itong China dahil sa Dutch. Nagpunta sa bansa ang kanilang warship. Umiiyak na naman ang China. So umiiyak at saka nagrereklamo din ang nagrereklamo din ang South Korea and North Korea sa Japan. Dahil ang Japan daw ay nagpapalakas ng kanilang mga military. So sa ngayon, paghandaan natin yung pagkaroon ng tinatawag na solar eclipse. Dahil ang magaganap, itim na itim ang araw, lalamunin ng dilim. So ito ay baha o kaya lindol. Kagutuman ito kasi dilim may itim. Lindol talaga, number 1. Yan ang ating paghandaan. Worldwide ito, worldwide. O kaya sa part lang ng tatamaan ng solar eclipse.
So titingnan natin. So dito rin sa New Zealand ay nagkaroon ng snow. Nakaraang linggo lang nagkaroon ng 2 araw na snow. Dito sa Christchurch meron nag-snow, pero kaso lang malakas ang ulan kaya hindi mabilis natunaw eh. Wellington parang cotton eh, ang dami. So ang nangyayari ngayon ay mga hindi matagal nang hindi nag-snow ang isang lugar kasi. Ang mga mostly ng snow, mga papunta mga kabundukan, Taupo, Queenstown, mga yan na mga lugar. Lewis Pass, Arthur Pass, itong mga part ng South Island, yun ang pinakamarami snow doon. So mga lugar na hindi pa natamaan ng mga baha ay binabaha. Ang kawawa ngayon, ang mga dating dadaanan ng lindol ay nililindol ulit, lalo na yung Gensan, General Santos City. Patuloy ang lindol, nagkaroon na naman ng 7. Alam naman natin ang 7.8 malakas na, ay nagkaroon pa ulit ng lindol na 7. So nagkaroon pa ng baha. Ang mga nahuga ng mga baha ng mga lindol, ang mga tanim na mga niyog ay nagkalatumbahan. Ang dami, parang winalis. So wala tayong magawa kasi yan, kalikasan talaga. Ang tanging nating panglaban dyan ay ang ating dasal, at saka laging handa tayo mag-imbak ng pagkain, tubig, o kaya pa man ang mga importante na mga bagay. So lagi tayo magdasal, mag-ingat. At hindi ako nananakot sa inyo, at hindi ako, masabi ko lang, hindi ako si Rio Tatsuki, hindi ako si Baldwin, hindi ako si Bagaganga, hindi din ako si Nostradamus, hindi din ako si Indy Pires. So mayroong magaganap na lindol sa Pilipinas pa rin. 3 lindol ang aking inabangan ngayon. Either ito sa Davao City, dito sa Philippine Trench, at saka ito sa Manila Trench, at dito sa West Valley Fault. So hopefully na hindi lang ganun kalakas, kasi diyan control naman talaga ng Panginoon ang nangyaring lindol. Ang mga lindol kasi yon ang makapagpagising sa mga damdamin ng tao, lalo ng mga tao na may galit at puot sa kanyang puso at isipan. So kamanggat na walang pagsubok ay ang tao ay hindi magbabago at hindi magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. So wait lang, stop ka lang muna kasi mag-video na ako ulit. Continuous na lang sa next video kasi pa ako, mag-dryer. So thank you, have a nice day, at God bless sa inyong lahat. So patuloy lang tayo manalangin, magdasal, at magbagong buhay. Repent in God and believe in God. Higpitan natin ang ating pananampalataya dahil marami pang mga mangyayari this year or next year, kasi ang gira sa Indo-Pacific, either this year or next year mag-umpisa ang digmaan sa Taiwan, China. So sana lang hindi tayo madadamay kasi mahirap. May marami tayong mga pamilya sa Pilipinas na mga nandoon. So ang Pilipinas kasi wala tayong tinatawag na mga underground bunker. Kung sakali na may mga missiles attack o missiles strike, wala tayong mga bunker, underground bunker bawat bahay, wala. So yan pa ang dapat natin na andun lang sa tinatawag na
So dito lang muna kasi kailangan ko mag-dryer. So I'll be back again sa next video. Thank you. Have a nice day. God bless you all. Bye.